Sumainyo ang Panginoon. Maligayang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni Santa Ingrid ng Sweden. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo. Pagdating ni Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para bumasa ng kasulatan at iniabot sa kanyang aklat ni Propeta Isaias. Sa paglaladlad niya sa rolyo, natagpuan niyang lugar kung saan nasusulat, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya't pinahiran niya ako upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo, sa mga bulag ang pagkabawi ng paningin, upang bigyang ginhawa ang mga api, at ipahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon." Binilot ni Jesus ang aklat. Ibinigay ito sa tagapaglingkod at naupo, at nakatuon sa kanyang mata ng lahat ng nasa sinagoga. Sinimulan niyang magsalita sa kanila. "Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo." At sumangayon silang lahat sa kanya habang nagtataka sa gayong pagpapahayag ng kabutihang loob ng Diyos na nanggaling sa kanyang bibig. At sinabi nila, "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kasabihang, 'Manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili. Gawin mo rin dito sa iyong bayan ang mga bagay na narinig naming ginawa mo sa Capernaum.' Talagang sinasabi ko, walang propetang katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan. Tinitiyak ko sa inyo na maraming babaeng balo noon sa kapanahunan ni Elias nang sarahan ang langit sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Gayunpamay hindi pinadala si Elias sa isa man sa kanila, kundi sa babaeng balo ng Sarepta sa may Sidon. Marami ring may ketong sa Israel sa kapanahunan ni Propeta Eliseo, pero wala sa kanilang pinagaling, kundi ang Siryong sina Aman." Napuno ng galit ang lahat sa sinagoga pagkarinig dito. Tumindig sila at ipinagtulakan siya sa labas ng bayan. Dinala nila siya sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan upang ihulog. Ngunit dumating siya sa gitna nila at umalis. Sumainyo ang Panginoon. 5 beses inuulit ng pari ang mga katagang ito sa misa. At automatic tayong sumasagot ng "at sumainyo rin." Pero alam ba natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito at kung saan ito galing? Bawat bahagi po ng Santa Misa ay nakaugat sa Biblia. Ang sumaiyo ang Panginoon sa Biblia ay karaniwang ipinatutungkol sa mga taong pinili ng Diyos para sa isang malaking misyon. Sinabi ito ng anghel kay Gideon, isang ordinaryong tao mula sa pinakamalit na tribo ng Israel, para mamuno nito. Narinig din ito ni Joshua na tinawag upang pamunuan ang mga tao papunta sa lupang pangako pagkamatay ni Moises. At ito rin ang pagbati ng Anghel San Gabriel kay Maria, "Aba, puno ka ng grasya, sumasa iyo ang Panginoon." Sa mabuting balita natin ngayon, si Kristo mismo ang nagsabi, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon." Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang misyon. Kapanalig, sumasa iyo ang Panginoon. Makapangyarihan at mabisa ang mga katagang ito. Ibig sabihin, may gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ito nakasalalay sa iyong lakas o kakayahan o karunungan. Alam mo, kapag dumarating ka sa misa, may gustong gawin ng Diyos sa iyo, sa iyong puso, kaya't 5 beses niya itong pinapaalala sa iyo. Kapanalig, may plano ang Diyos para sa iyo at walang ibang makakagawa nito kundi ikaw lang. Sinusugo ka niya
na gawin ang misyon mo sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa mundong iyong ginagalawan. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni Mother Teresa ng Kolkata. Mahal na Jesus, tulungan mong ipalaganap ko ang iyong halimuyak saan man ako magpunta. Punuin mo ang aking kaluluwa ng iyong espiritu at pagmamahal. Maghari ka sa buo kong pagkatao nang lubusang magningning ang buhay ko sa iyo. Magliwanag ka sa akin upang madama ka ng lahat ng makakasalamuha ko. Hayaan mong makita nila, hindi ako, kundi ikaw lamang, Jesus. Manatili ka sa akin upang sa iyong liwanag, ako'y magsilbing ilaw sa aking kapwa. Amen.